Kamusta kayo? Nandito uli ako para sagutin ang mga paano ng buhay. Nakasingil na ba kayo ng mga pautang ninyo? Yan ang ating pag-uusapan sa episode 2 ng Paano series. Paano sabihin sa taong umutang sa'yo na bayaran na niya ang perang hiniram niya? Pag ikaw ay nagpautang, lalo na sa kaibigan, minsan ay ikaw pang nahihiyang magsabi na magbayad na siya. Narito ang mga dapat gawin at sabihin para makuha mo na ang bayad niya na hindi nasisira ang inyong samahan. Number 1. Gumawa ng paraan para magkita kayo. Imbitahan mo siyang kumain sa labas o magkape, yung casual lang, tsaka sa di gaanong mamahaling lugar. Baka isipin niya marami ka pang pondo. Dapat kayo lang. Huwag nang magsama ng iba kasi ayaw mo naman siyang mapahiya. Mag-message ka lang ng, "Uy, kita naman tayo sa weekend." Tapos, pag pumayag na siya na rin ang pagpiliin mo ng lugar. Kung close kayo, okay lang din na bigyan mo siya ng hint. Na kung maaari ay pag-usapan niyo yung loan niya, pero kung hindi, pwede namang sabihin pag magkasama na kayo. Baka kasi tumanggi siya. So, eto na nga. Nagkita na kayo. Magparamdam ka na kailangan mo ng pera. Parang ganito. Parating na naman ang mga due date ko. Oo nga pala. Pwede ko bang malaman kung kailan ko makukuha yung pinahiram ko sa yung pera? Pag ganito ang sinabi mo, maaalala niya na utang pala yun at hindi regalong tulong. Baka kasi na-misinterpret niya na bigay mo yun at sabihin mo yung word na pera. Baka kasi isipin niya na ibang bagay yung pinahiram mo. Pag ang sagot niya siguro sa mga susunod na linggo, subukan mong kumuha ng sure na sagot. Sundan mo ng, "So, mga after 3 weeks? Agree ba tayo doon?" Sa ganoong paraan, mapipilitan siyang magsabi ng date. Insist mo na kailangan mo ng definite date. Huwag mong hayaan na iwasan niya itong pag-usapan dahil habang tumatagal, mas lalong mahirap maningil. Number 2. Ipaalam mo kung para saan yung pera. Alam ko na weird na kailangan mo pang mag-explain pera mo naman yun. Hindi kailangang totoo yung dahilan, pero gusto natin to appeal to her emotions. At dapat may drama at urgency yung pagsabi mo. Parang yung ginawa niya nung napapayag ka niyang magpautang. Sabihin mo na kailangan mong magbayad ng tuition o ng tax ng lupa o ng sarili mong loan. Iparamdam mo na inaasahan mo yung bayad niya. Kung magsabi siya na gipit din siya, sabihin mo na kahit magbigay muna ng pauna. Parang humihingi lang ng advance sa boss no? Pero mas mabuti na yun kesa wala. Iset mo din yung deadline ng full payment. Number 3. Gawing madali ang paraan ng pagbabayad. Bigyan mo siya ng options. Ibigay mo yung iyong GCash, PayMaya o bank account details. Mag-offer ka din na pwedeng ikaw na mismo ang pupunta sa kanya para i-pick up yung bayad kung busy siya. Number 4. Tumangging makipagkita? Gamitin ang lahat ng messaging apps. Mag-send ka pa rin ng message pagkatapos niyang tumanggi. Diretsahin mo na lang. Sabihin mo, "Sige, okay lang. Gusto ko sanang pag-usapan yung pinahiram kong pera. Pwede ko bang malaman kung kailan ko makukuha?" Alam ko na ang iniisip mo. Di na siya magre-reply o di niya isisin. Siguro naman, alam mo na kung paano basahin ang message ng hindi binubuksan ng chat niya. Nakita niya yon. Pag di nag-reply after an hour or 2, message ka ulit gamit ang ibang social media platform o messaging apps. Ibahin mo yung message ha, lalo na yung unang linya. Kasi yun agad ang makikita niya. Kung kaibigan mo naman yan, mahihiya din siyang hindi mag-reply.
Number 5, last resort na to. Humingi ka ng tulong sa kamag-anak niya. Huwag kang mahiya kasi binigyan mo naman siya ng heads up pero hindi ka pinansin. At pag nag-message siya ng, bakit naman sinabi mo pa sa kapatid ko o sa nanay ko? Chance mo na yon na sabihan siya. Pero tandaan mo na maging kalma ka lang. Tandaan mo na ang goal ay makuha ang pera. Isa-isahin natin ulit yung mga dapat tandaan ha. Iwasan ng confrontation. Kalma lang. Be direct at magpakita ng urgency. Magparamdam ng concern sa sitwasyon niya pero be firm sa paniningil. Mag-offer ng payment options, parang online shop lang. Huwag patagalin ng loan, baka akala nakalimutan mo na. Mag-set ng payment deadline. Pwedeng mag-text, PM o email. Okay lang maulit. Kinulit ka din naman niya dati nung nangutang siya. Ayan, sana nakatulong ito para makasingil na kayo. Salamat sa pagtutok sa pangalawang episode ng Paano Series. Kung may nais kayong itanong o karagdagang tips, mag-comment lang sa video na ito. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa iba pang kaalaman at mga updates. Hanggang sa susunod na episode ng Paano Series, maraming salamat!